Hello po uli sa inyong lahat mga kamatsas. Bago natin pasadahan ang round number 2 fight ng ating kababayang si I.M. Daniel Quezon na nakikipagbakbakan ngayon sa Abu Dhabi Chess Festival, pasadahan muna natin ito na marami pong nag-request na mimiss na daw ang laro ni Meow Meow. Kaya nakita ko naman itong masasabi kong pinakamatinding naging laban niya dito sa nakaraang Belt and Road International Women. Sa China mismo ginanap yan at ang nakaharap niya ay ang kanyang kababayang Grandmaster Tan Songyi. Yan ang masasabi kong pinakamalakas na player ngayon ng China. Para sa akin kasi maraming pinag-championan to sa international. Kasali na yung mga mamaw, sila Kostinyuk. Nagta-champion pa rin to 33 years old nga lang ito, medyo may edad na, no? At si Meow Meow, alam naman natin, going to 13 years old pa lang yata to, bata pa Okay, yan ang pag-aralan natin. Ang ginawa ni Tan, nag-E4, E5 si Meow Meow, Knight F3, Knight C6, D4, Scotch opening ang ginamit, capture, Knight takes D4, Bishop C5, Knight B3, atras, at nag-Knight C3 develop, Queen F6. Abay, talaga nga naman, Yan lagi tayo, Meow Meow O parang tini-3 moves mate ang kalaban Ang aga kagad ng threat. Queen E2, dinipensahan. Naiirita kagad yung atin niya Knight GE7, H4. Aba, medyo kakaiba. Yun ang idea to play Bishop G5. At dito nag-D6, hindi pinansin, Sige, Bishop G5 ka ate. Nag-Bishop G5 nga. At nag-Queen G6 na wala po sa talaan ng aklat. Hindi ko alam kung ito ay home preparation pa ni Meow Meow o kinapanan niya mismo sa over the board game na ito. Ang old line dito, marami na pong tumira. Rapport, Queen E6, mga super GM. So, Queen E6, Pero dito, nag-Queen G6 si Meow Meow. Tingnan natin. Nag-A4. Medyo nakakapang-irita. Aatakihin yung bishop. At nag-F6, neutralize. Bishop D2 atras. Bishop E6. Knight D5. Sabi ko sa inyo, matindi rin tong si Tan Songyi, Knight D5. Okay? At kinapture, capture, syempre di pwedeng capture niya, nakapin. Queen takes C2. Yan ang gustong-gusto ng mga pansi Meow Meow. Kakaiba lagi, Kakaiba lagi dating, pangsapakan talaga dating. Kinapture. Matapang si ate. Capture. Matapang si ate. Ayan, Rook B8. At nag-A5. Ang tanong, sino mas matapang? Di ba? Bishop D4. Okay, teka muna mga kamatsas. Teka muna. Ano mangyayari kung capture ng pawn sa B2? At nakatreat ang tore. Kita nyo na mga kamatsas? Ano tira? Galing may nakakita ng Queen B5 Parang siguradong alam na may nakakita Check, hagip ang Queen. Obligado po. Kakapture yan, syempre. Check. Nako, paano yan? Naka-check. Nakabitin pa bishop. At kapag kumounter threat, kakapturein lang po ang bishop. Bawi, ayun. Makaka-queen ng puti. Bangis, balik tayo. Kaya pag A5 dito, napilitan si Meow Meow na tumira ng Bishop D4. At nag-A6. Nako, ipinako na. Sinimento na. Sementado B7, mga kamatsas. Iyon ang malupites. Nag-Queen takes B2, Rook A4. Ayan, kala ko hahagipin ng check hindi pwede. Pagka chinek naman dito, hindi a-apply. Kasi kakapturein lang. Teka muna, capture. Paano ko mag-C6? May Rook A4. Pwede pa rin pala. Yun nga lang, medyo wala nang Reyna Kakatakot din, Baka mamaya tumamlay ang puti. Balik tayo sa Queen takes B2, nag-Rook A4 lang dito si Tan. Queen B1 check si Meow Meow, Queen D1, Queen B6. Talagang kakaiba talagang style ng batang to. Lagi na lang laging may sipa, Ayan, may threat na naman sa F2, Walang katahimikan. At nag-Rook B4.
Sino mas matapang? Sino mas matapang? Yun ang tanong. Ayan pinapakain lang ni ate Kinapture nga ni Meow Meow. King E2, Queen C5. Siguro napaisip dito si Meow Meow. Ano meron ate? Pag kinapture ko to, sabay iwas lang ako, depensado pa rin naman ng bishop. Yan ang alamin natin. May lalim yan. Queen A4 check. C6. Kasi kung aalis lang, may rook B5. Baka mamaya bumitaw yung reyna, no? Ayan. Nag C6 lang. Rook C4. Queen D5. Hindi makapture yung bishop kasi may bawi. Pero dito, kapansin-pansin sa evaluation bar mga kamatsas, na okay ang puti Kinapture na, takes, bishop E2. Mangyari, lumalabas dito, yung B7 talaga ang nagpalamang sa puti dito. Nakikita ko na matibay yung B7. Tapos, ang dami na, halos lahat nakadevelop na pyesa ni Tan. At nag-castle, rook D1, queen B2, queen B2. Pwede bang capturing yon? Nag-rook B4 muna. Queen E5. Ayan. Teka muna mga kamatsas. Naka-queen E5 dito. Nadepensahan ang pawn. So, bakit hindi kaya kinapture ni Tan yung pawn sa D6? Alamin natin. Ano laman? Mag-queen B6 check. Kapag nag-king F1, magda-knight F5. Ayun. May atake sa tore, may paparating pang double, mga ganun-ganon. Yan, maaring makagulo pero lamang pa rin ang puti Makakagulo lang. O kaya ginawa dito, nag-rook B4 muna si Tan, queen E5, rook E4, obligadong chumek, queen D4. Dinaan na sa ganoon. Capture, knight F5, may threat na, depensado pa, at nag-rook D2. Nag-rook D8, kasi mag-G4 mga kamatsas mag-G4 yan. At pag nasipa yung knight, babagsak yung pawn D6. So nag-rook D8, bishop G4, paalis pa rin, at nag-D5. Talagang kumounter talaga si Meow Meow. Hindi talaga uso dito yung umaatras no? O rook E6, knight D6. Ayan, obligado na yan. Obligado ng takpan yan. Hindi na pwedeng sumabay dyan ng capture kasi pag nawala yun, hihina ang black talaga totally. Knight D6, rook C2, atake sa C6, at nag-F5. Ayun, nakipagsabayan na. Sino mas matapang? Si bunso o si ate? Yun ang tanong. Knight E4 check. Mabangis talaga tong Tansongi. Mabangis mga kamadyos. Iba datingan din ang laro nito. Mabigat no? Polido. Rook C8. Polidong mga banat no? Ganda Ang idea kasi ng Rook C8 mga kamadyas, hindi pwedeng pa easy black kasi pwedeng kumapture. Paki-imagine nyo po, mag-bishop C8. Tatakpan yung tore. Paano ngayon yan? Makakapromote na yung puti. Ang ginawa nag-rook F8. Para pag kumapture dyan, king ang pangkakapture at nananatiling yung tore nakabara pa rin sa potential promotion. King E3, yun lang. May mga ganung gapang ng kunat pala. May mga ganung pagapang pala. Silent lang. Nag-E3, kinapture. Bakit kailangan mag-E3? Ay kasi, halimbawa, magpalagay natin, mag-G6 lang. Magki-king takes na. Saka pa lang mag-E3. Kakapture doon, capture. King D6, umuo nga pala. Ang layo na ng Black King. Yung E2 may nagbabantay naman magki-king C7 na. Aray nako, ang sakit pala nun. Kaya pala nag-E3 na lang para kahit paano may panggulo. King takes E3, King E7, capture. King D4, King E7, capture. Ayaw pang ang kulungin Nag-H5 and nag-Bishop H3 lang. Ayaw kulungin Kung sa akin parang gusto ko nang kulungin. Hindi ba pwedeng kulungin? Yung parang kulong na ganyan, nakahawla na. Di ba? Kakanta na naman tayo ng Boysen yan. Habang buhay, ako sa'yo'y maghihintay. Nakakulong. Tapos ang gagawin daw G4. Ito pala ang precise dito mga kamadyas. Ayan. G4, pag kinapture ito, sa bagay, yun pala continuation, no? Ibig sabihin, bali wala pa rin pala yung pagkulong. Hindi naman pala kailangan kulungin talaga, kaya pala gumanon lang Ibig sabihin, ito kasi ang idea mga kamadyas. Halimbawa,
Mag G6 dito, magki-king C6. O di gaganon na. Kapag nag-king D8, magki-king D6. Sugswang. Sugswang. Aalis yung king tapos didikit ang king doon. Kaya natalo po si Meow Meow, mga kamatyas. Nako, matindi si ate. Malupites yung kanyang ate, oh. Oh, yan ang kailangang maabot pa ni Meow Meow, yung strength dito ni Tan Songyi. Malupites tong player na ito. Ang dami ko nakitang ano yan, lagi nagcha-champion, laging nasa top pagdating sa women's tournament. Kahit nandyan pa yung mga malalakas, sila Kostenyuk, yung mga Muzichuk sisters, wala, nagcha-champion pa rin yan. Yan ang malupay si Tan Songyi. Kaya yan ang aabangan din natin, no? Potential world women champion din tong Tan Songyi na to eh. Okay po mga kamatsas, yan po ang mainit na laro ni Meow Meow. Okay lang kahit talo siya, bata pa naman. Nanalo ang ate niya. Baka maniwala kayong kapatid ha. Ano ko lang yun, term ko lang yun. Ate. O, ayan. O, marami pa po tayong i-analyze sa mga laro ni Meow Meow. Definitely, syempre natuto siya dito sa game na ito at mag-a-adjust siya kagad. Mas matapang maglaro tong ate niya. Malupites, no? Okay, maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates.